Tuwing nag-aaksaya tayo ng kuryente, nag-iiwan ng mga bukas na ilaw o nakasaksak na charger ng cellphone, kumukonsumo ito ng coal na nagpapatakbo sa mga power plants. Ang usok mula sa power plants, lumilikha ng polusyon. Sa tuwing dumaraan ang mga smoke belchers, polusyon ang dala nito. Ang usok sa pagsusunog ng kagubatan, hatid din ay polusyon. Ang methane mula sa mga basurahan, dagdag polusyon. Polusyon ang isa sa pangunahing sanhi ng global warming. Tinutunaw nito ang mga yelo sa mundo na nagpapataas sa level ng tubig sa dagat. Sa mainit na panahon, kumukuha ng lakas ang mga superbagyo. Natutuyo ang mga taniman. Direkta man o hindi, lumalaganap ang iba't ibang uri ng sakit. Ang tawag sa lahat ng ito, climate change. Sa nakalipas na 100 taon, tumaas ang global temperature ng 0.85 degrees. Mula 1950 hanggang 2010, dito sa Pilipinas, tumaas na ito ng 0.65 degrees. Mula ngayon hanggang taong 2100, tataas pa ang temperatura sa buong mundo na tinatayang hanggang 1.7 degrees. Kung hindi tayo kikilos at lalagpas ng 2 degrees ang karagdagang init ng mundo, hindi na may aatras kailanman ang epekto ng climate change. Panahon na. Bilang isang ama, gaya ni na Jiggy at Jemar, alam kong direkta ang epekto ng climate change sa bawat isa sa atin, lalo na sa ating mga anak. At kung di mapipigilan, maging ang henerasyong susunod pa sa ating mga anak, siguradong makakaranas ng epekto ng climate change. Ang climate change o pagbabago ng klima ay ramdam na sa buong mundo. Matinding pagbaha, mga super bagyo, pag-init ng panahon. Sa Pilipinas, matinding tagtuyot ang isa sa mga epekto ng climate change. At ang tinaguriang rice granary ng Pilipinas, ang Nueva Ecija, ay matagal lang nakakaranas nito. Pero bukod sa matinding init, dala ng climate change ang maraming tubig mula sa malakas na pag-ulan na nagdudulot ng pagbaha. Pati mga super bagyong gaya ni Yolanda. Sa mga sandaling ito ay kasalukuyan pong humahagupit yung bagyong Yolanda at nakikita nyo po kung gaano kalakas yung hangin na dala kasama pa ang ulan. 2 taon na nakakalipas nang makaharap at maranasan ko ang pinakamalakas na bagyong naglandfall sa kasaysayan ng mundo. November 8, 2013, binayo ng super bagyong Yolanda ang Tacloban at malaking bahagi ng Eastern Visayas. Nalagay kami sa Tacloban sa tinatawag na eye wall ng bagyo, ang lugar kung saan pinakamalakas ang hangin at ulan. Ayon sa Joint Typhoon Warning Center ng Amerika, tinatayang umabot ng 345 km/h ang lakas ng Yolanda nang tumama ito sa Tacloban, pinakamalakas sa kasaysayan ng mundo. Tila hinigop ng hangin ang dagat bago bumalik sa lupa dala ang storm surge. Yolanda na nga ang pinakamalakas na bagyong naglandfall sa kasaysayan
at siya ring pinakamalakas na halimbawa ng pagpaparamdam ng climate change. Matapos na maglandfall ng 6 na beses, ilang oras lang nanatili si Yolanda. Pero matindi ang iniwan niyang pinsala sa ari-arian. Mula po dito sa parteng ito lamang, dito sa may gawing kanan ko, tawid lamang dito sa aming kinatatayuan, dito sa kabilang side, ay 7 labi na po agad ng mga biktima ang na-recover o nakita nito mga tauhan ng Philippine Red Cross, at 6 sa mga ito ay adult, habang isa naman ang bata. Bukod pa po yan sa mga naanod na baboy dito po sa lugar na ito. Ganun po kalakas yung bagyo na tumama dito, at makikita nyo talaga na talagang winasak lahat ng nasa sa kanyang daraanan. Matapos ang pagbibilang, lubhang maliit na bilang pala ang una naming nakita. Umabot sa mahigit 6,000 nasawi, at hanggang ngayon may mga labing nare-recover pa rin. Sa downtown Tacloban ko nakita si Jemar Caindoy habang karga si Aling Shane, 6 na taong gulang. Wala nang buhay. Kuya, ano nangyari? Ano kasi yung gwardiya, gusto niya dito sa baba. Binawalan kami papunta sa taas. Eh ngayon, paano na to? Paano kami? Wala kaming mga Biglang pumasok yung tubig. Biglang pumasok yung tubig, hindi kayo makalabas. Sir, pwede manawagan? Pito yung namin, patay. Mga bata. Dalawang taon matapos tumama ang bagyo, muli kami nagkita ni Jemar, at sariwang-sariwa pa sa kanya ang mga pangyayari. Punta kami sa school dahil sa kapitan. Sabi ng kapitan, doon daw ang evacuation center. Kaya doon kami pumunta. Kasi yun ang sabi niya. Kung sa akin lang, hindi sana kami pupunta doon kasi sa tingin ko, mababa doon na lugar. Gusto ko sana sa ospital lang. Wala kaming magagawa kasi yun ang sabi ng kapitan sa amin na doon talagang evacuation center. Nung gabi na yun, parang yung namin, parang baliwala lang, parang masaya kami kasi hindi namin alam na ganun ang mangyayari sa amin. Tapos hindi namin alam na pagdating ng madaling araw na doon pala lalaki ang tubig, lalakas ang bagyo. Bakit na-trap si Aling Shane? Kasi dahil sa malaking tubig, hindi namin makaya na mabuksan ang pintuan kasi na sa bubong, Nakaharang na siya. nakaharang na. Tapos nakabitiw dun sa mama niya. Kaya dun siya naiwanan. Bukod sa super bagyong Yolanda, epekto rin ng climate change ang mga bagyong Ondoy at Lando na nagdala ng matitinding pag-ulan at pinsala sa ating bansa. Iba na yung klima dati, and this is one factor dito sa climate change, it's the increasing temperature or hotter environment. While there is so much water during those typhoon days or typhoon season, pag wala na itong wet season at dry season na to, ay the dry season becoming drier. Climate change, it did not just come at once. It was a progression.
Nang tumama ang bagyong Yolanda, isa sa mga naging epekto nito ang kawalan ng pagkain. Kaya naman ang barkong napadpad sa Anibong District sa Tacloban, karga ang tone-toneladang bigas, nilusob ng mga residente. Pero bukod sa mga super bagyong gaya ng Yolanda, may isa pang kalaban ang pananim at magsasaka na direktang may epekto sa supply ng pagkain. Ang matinding init. Ganito ang itsura ng ekta-ektaryang palayan at pati mga gulayan sa Nueva Ecija. Bitak-bitak kahit pa kadaraan lang ng bagyong Lando na nagdala ng matinding pag-ulan. Ramdam na ramdam ng mga magsasaka ang epekto di lamang sa kanilang pananim, kundi lalo na sa kanilang kabuhayan. Isa sa climate change yan, yung pabago-bago, yung sa tubig, yung patuloy na pag-ulan, pagbaha, nasisira yung mga gulay, mga palay na sa halip na aanihin na lang, paghaya na yung mga tubig at baha, masisira. Tungkol naman dun sa El Nino, yung sa drought, paghaya na yung drought, siyempre kakulangan sa tubig, panunuyo, namamatay yung mga gulay at saka mga palay na itinatanim. Dahil talagang ito lang yung pamamaraan o ito lang yung hanap buhay, tapos nagkaroon pa ng ganitong napakatinding kalamidad, talagang apektado ang buhay ng mga magsasaka dito at magugulay sa aming bayan. Sa ngayon po, masasabi po namin na napakalungkot po ng mga kamagsasaka po namin dito sapagkat siya pong inaasahan po namin sana ngayon na panahon ng anihan ay nawala po yung aming pagkakakitaan. Gayon po ay apektado po yung ang mga lahat ng kabuhayan namin dahil po sa nangyaring ito. Sa tindi ng init, nagkakaroon ng pagbitak-bitak na apektuhan ng aming pananim. Kaya eto, malaking problema para sa aming magsasaka. Ang epekto sa amin sa kabuhayan mahirap kasi minsan hindi kami umaani. Ayon kay Dr. William Dar, isa sa mga kinikilalang agricultural scientist sa buong mundo at eksperto sa food security, malaking hamon ang pagharap sa banta ng climate change sa mga taniman. Iba na yung klima dati, and this is one factor dito sa climate change, it's the increasing temperature or hotter environment. While there is so much water during those typhoon days or typhoon season, pag wala na itong wet season at dry season na to, ay the dry season becoming drier. Climate change did not just come at once. It was a progression. El Nino is here also. So synergizing itself with the climate change impacts, talagang it will be a very big event that will have big impacts in terms of the contribution of agriculture. Bababa at bababa yung contribution ng agriculture sa GDP. Pagbaha ang isa sa mga bunga ng pabago-bagong klima. Kung meron mang halimbawa ng mga lugar sa Pilipinas na naapektuhan ng mga pagbaha, bunga ng pagtaas ng tubig dagat, ito'y ang Artex Compound sa Malabon at ang Barangay Lawa sa Ubando, Bulacan. 1970s pa nang manirahan si Lola Corazon sa Artex Compound, Malabon. Normal naman daw na binabaha at natutuyo ang kanilang lugar. Pero ngayon, mistula na itong parte ng dagat. Noon po, maganda to, malinis ito, tapos masaya.
Nung una, ang baha, mga hanggang tuhod lang, ganun kasi naano yung sa palisdaan, pumasok dito. Naalis pa yun, lalo pag summer, wala nang ulan. Nililinis na namin to kasi wala nang tubig, kaya malinis na to. Dati po, nung dumating ako dito, walang baha. Ang dating maayos at magandang bahay nila, Mang Raimundo, ngayon ay halos kinuha na rin ng baha. Katunayan, sa aming pagpunta sa kanyang bahay, sinalubong kami ng mga isda sa kanyang pintuan. Ito yung pinakasala namin nung araw. Papunta doon ang lamesa namin, round table nung araw. Tapos nandito lahat ng ano namin, yung sala set namin dito lahat. Itong magdaan namin, nakaganyan. Tapos ayun yung kitchen namin nung araw, kitchen. Yan mula rito, matatanong mo yung simbahan namin yan. Nung araw, puro ilaw yan. Gandang ilaw yan. Ito yung pinakamagandang parte ng Malabon nung araw. Dinadayo ito ng buong Malabon. Sa Obando, Bulacan, nabura na sa mapa ang dating mga palayan at gulayan. Dahil nalubog na sa tubig dagat ang malaking bahagi ng bayan, partikular sa Barangay Lawa. Dati po, itong barangay po namin ay bukirin lang po yan. So marami po dyan mga puno ng niyog, marami pong taniman ng mais, mga upo, mga gulay, yun po, yung mga crops po na tinatanim po dito. 1995, unti-unti na po siyang hindi na po nawala yung tubig, hindi na po bumababa. Ang paliwanag po sa amin ay yung pagtaas nga po ng sea level dahil nga po malapit lang naman po kami sa dagat. Tuwing high tide po, pumapasok po sa amin yung tubig, hindi na po siya nakakalabas. Dito, nabago na po yung kanilang trabaho, na dati po ay mga nagtatanim po dito yung mga tao. Ngayon po, nagtatrike na lang po sila, mga pedicab. Yung iba po ay nagtatrabaho, construction worker. Marami rin pong nangingibang bansa na or lumilipat na rin po sa ibang lugar. Alam naman natin, ang geographical setting natin, we're surrounded by two large bodies of waters. Diba? And 70% of our municipalities are located in coastal areas. So, very vulnerable tayo sa sea level rise, not only sea level rise, but also yung mga storm surges. So, alam natin, pag natunaw yung yelo, aside from yung tataas ang dagat, meron yung tinatawag nating thermal expansion. Pag uminit yung dagat, nag-e-expand siya. So, dalawa yung cause ng pagtaas ng dagat, yung melting of glaciers and also yung thermal expansion because of increasing sea surface temperature. Dahil sa malakas at madalas na pag-ulan, maraming lugar ang binabaha. Ang tubig na hindi natutuyo sa mga drainage ang pinangingitlogan ng mga lamok na sanhi naman ng dengue. Kamakailan nagdeklara ng state of calamity ang Bulacan. Dahil sa 300% pagsipa ng kaso ng dengue sa kanilang lugar. Masasabi na rin tong environmental related disease, no? Unang-una, kailangan natin ng lamok para matransmit yung sakit na to. So, masasabi natin na isang dahilan ng pagkaroon ng maraming kaso ng dengue ay ang pagdami ng populasyon ng lamok. Saan to galing? Ito ay galing sa mga breeding places na marami sa loob at labas ng ating kabahayan, ng bakuran ng bawat barangay. At yung dalas ng pag-ulan, tapos aaraw at hindi natin madidestroy yung breeding places, yung ibig sabihin pinamumugaran ng lamok, ay ito ang magiging dahilan ng pagdami ng kaso. Bukod sa tubig ba, isa din ang epekto naman ng El Nino sa indirektang dahilan ng pagdami ng kaso ng dengue ayon sa Department of Health. Sasabihin ng mga tao, hindi naman, akala ko ba ting umuulan lang pag tsaka tumataas ang bilang ng dengue. Hindi po, dahil dala naman ng kakulangan ng tubig,
ng pag-El Nino, ang magiging practice naman ng komunidad is what? Mag-imbak ng tubig. Mag-store ng water at malilinis ito. Siyempre, ito yung mga ginagamit nila sa pang-everyday na panligo or panghugas. At kung hindi nila tatakpang maigi itong mga containers na ito na mayroong clean and stagnant water, this will actually serve as a very good breeding site for the mosquitoes. Yung 2 degrees, gaano po kahalaga ang 2 degrees? Ano po ba itong numerong ito at ano ba ang epekto nito sa pang-araw-araw at pangkaraniwang buhay nating mga Pilipino? Kapag 2 degrees higher na yung normal temperature mo, ibig sabihin nun, mas malaki na ang epekto nun, mas marami ka ng drought condition, mas matindi na yung mga pag-ulan mo, you can have more forest fires, mas marami ka ng sakit. Sa madalit sabi, disastrous na ang epekto sa mundo kapag tumaas ng 2 degrees yung normal temperature mo. Pero paano nga ba tumataas ang temperatura sa buong mundo? At ano ang kinalaman nating mga simpleng mamamayan? Ano po ba talaga ang climate change? Ang climate change ay talagang magbabago ang klima. So kung nung araw ay medyo mainit, ngayon ay mas mainit kaysa nung araw at pagdating pa ng ilang taon, mas mainit pa kaysa sa nararanasan natin ngayon. So yun yung tinatawag na climate change. So ano po ba yung sanhi? Ano po ba yung ugat ng climate change? Isa sa pinakamahalaga na dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ngayon ng climate change ay ang tao. Ang ginagawa ng tao sa mundo. Paano nakaapekto yung pang-araw-araw na gawain ng tao nga doon sa sinasabi yung pagbago ng klima ho? Yung paggamit natin ng sasakyan, yung pagkakaroon natin ng mga kuryente, yung paggamit natin ng papel, nasa atingin natin, pangkaraniwan at araw-araw natin ginagawa, normal lamang. So sa bawat paggamit natin ng sasakyan, yan ay gumagamit ng gasolina. Yung kuryenteng ginagamit natin, gumagamit siya ng coal o ng iba pa para makapag-produce ng kuryente. Yung mga factories, semento, gamot, maging yung mga halaman na itinatanim natin, lahat yan ay nagtutulong-tulong upang magbuga ng tinatawag nating greenhouse gases. Carbon dioxide, methane, sulfur dioxide, at yung mga gas na yan na hindi natin nakikita, yan ay naiipon diyan sa atmosphere. At yan ang pangunahing dahilan kung bakit umiinit ang mundo. Yung paglamig ho ba ay may kinalaman din doon sa climate change? Oo, dahil yun nga. Pag sinabi kasi natin global warming, hindi ibig sabihin yan ay lahat ng parte ng mundo ay iinit. Kaya nga may sabing global warming, buong mundo yung pinag-uusapan natin. At dahil sa pag-init na yan, may mga lugar na imbis na uminit, mas lalamig pa. So yun yung hiwaga nitong ating pinag-uusapang global warming. Hindi lahat ng parte ng mundo ay makakaranas ng matinding init. May mga lugar na imbis na uminit, mas lalamig pa. So ito yung variability, ito yung pagkakaiba-iba ng epekto ng global warming at ultimately ng climate change sa iba't ibang panig ng ating mundo. Nabanggit niyo po, tayo lang po yung bansa na may higit na 20 bagyong dumarating sa atin. Karamihan ng bagyo, o halos lahat ng bagyo, nanggagaling sa karagatan. Doon nabubuo ang bagyo. At dahil sa global warming, inaasahan na hindi lamang lupa ang iinit, kung hindi ang karagatan. At kapag uminit ang karagatan, ibig sabihin yan, mas mataas ang posibilidad na mas maraming bagyo mabubuo. Tayo ay dinadaanan ng mga bagyo na nabubuo dyan sa may Western Pacific. Ano-ano mga bagyo yun? Napakarami na. Unahin ko na si Yolanda. Yung super typhoon Yolanda na ni sa hinagap, hindi natin naisip na
pwede palang lumakas ng ganun ang isang bagyo at tatama sa lupa. Isulilanda ay isa sa mga masasabi nating tatak na nagkakaroon na ng pagbabago ang klima. At bakit nagkaganon? Nakikita ng mga siyentipiko, isang pangunahing dahilan ay dahil sa mainit na temperatura ng dagat. Si Yolanda ay nabuo, napakalayo sa atin, pero dahil yung dinaanan niya ay napakataas ng temperatura o mainit yung karagatan, kaya lumakas siya ng gusto. Hanggang sa ngayon, si Yolanda pa rin ang itinuturing na pinakamalakas na bagyong tumama sa kalupaan. Sa buong mundo. Yung malaking alon, dulot ng malakas na hangin, na humampas at gumiba at pumatay ng maraming buhay sa Tacloban. So paano kung sa loob ng isa, dalawa o every 5 years, merong ganyang kalakas na bagyo na mangyayari dito sa atin? Ano na ang magiging kalalabasan ng ating mga kababayan na lalong-lalo na nakatira sa mga bulubundukin na pwedeng magkaroon ng landslide, nakatira sa mga coastal areas na apektado ng storm surge, nakatira sa mga ilog na pwedeng bahain? Yan yung pwede nating kaharapin dahil sa pagdami ng bagyo dulot ng climate change. May binisita kaming isang lugar sa Nueva Ecija, isa siyang plantation ng mga gulay. Pero at this time of the season daw, very unusual na bitak-bitak yung lupain nila. Etong klaseng tagtuyot ba, epekto rin po ba ito ng climate change? Sa ngayon kasi, nakakaranas tayo, hindi lang Pilipinas, ng epekto ng isang matinding El Nino. Ngayon, dahil sa pagbabago ng klima o climate change, itong El Nino na ito, na normally 6 to 7 years, ang nakikita ng mga siyentipiko, pwedeng maging mas madalas. So ang mangyayari niyan, na pwedeng mangyari dito sa atin sa Pilipinas, double whammy. Mararamdaman mo yung El Nino, tagtuyot, wala kang tubig, pero oras na matapos yun, sunod-sunod naman yung bagyo. So pagkatapos ng ilang buwan wala kang tubig, susunod-sunod naman yung bagyo na puro baha naman. Yung 2 degrees, gaano po kahalaga ang 2 degrees? Ano po ba itong numerong ito? At ano ba ang epekto nito sa pang-araw-araw at pangkaraniwang buhay natin mga Pilipino? Kapag 2 degrees higher na yung normal temperature mo, ibig sabihin nun, mas malaki na ang epekto nun, mas marami ka ng drought condition, mas matindi na yung mga pag-ulan mo, you can have more forest fires, mas marami ka ng sakit. Sa madalit sabi, disastrous na ang epekto sa mundo kapag tumaas ng 2 degrees yung normal temperature mo. Kailangan limitahan yung pagbubuga natin ng greenhouse gases upang hindi tayo umabot doon sa antas ng temperatura na yon na mas mainit kaysa nung mga ilang panahong hindi pa tayo ipinapanganak. Kasi yung 2 degrees na inaasam nitong mga siyentipiko, dapat yan ay mangyari sa 2100. Ngayon 2015 pa lang tayo. So ngayon 2015, umabot na tayo doon sa kalahati nung ating pinaplano. How many more years do we need? So yun ang nakikita nila. So yung taong 2015 ay nakikita nilang posibleng pinakamainit na taon sa kasaysayan ng mundo. At ito ay sanhi ng greenhouse gas emission at ng nangyayaring El Nino. Noong pa man na hindi pa natin pinag-uusapan ng climate change, ang IRRI, nagbibreed na siya ng different varieties na tugma sa iba't ibang kondisyon. With climate change nga, either bahang-baha tayo, so yun yung tinatawag nating nakasubmerge ang mga palay natin. So meron na tayong mga varieties na na-develop na para dito sa ganitong sitwasyon. Yun yung mga tinatawag nating submarino na kaya nilang mabuhay kahit na inabot sila ng pagtaas ng tubig. Malaki ang magagawa ng iba't ibang sektor, lalo na ang pamahalaan, upang maibsan ang epekto ng climate change. Lalo pat abot kamay lang natin ang teknolohiya at siyensya sa likod ng mga ito.
it will continuously be a challenge, particularly rice, if we don't, again, use the power of science and technology. One, we also lack irrigation facilities to support enough water during the period when we grow rice. We have not continuously invested in irrigation systems. And yet, we have too much rain during the rainy season. About 1,200 millimeters of rain annually. At hindi natin hinaharvest itong ulan na ito. Sayang, mga 30-40% lang yung nagagamit natin sa agrikultura maybe. But the rest ay saan pumupunta? Sa karagatan. Ang isang panukala dito ng inang lupa ay i-harvest natin yung karamihan ng ulan para may gagamitin ng mga magsasaka during the dry season. Kasi during the dry season, mas mataas ang ani. Sa kahit anong crops na itanim mo, mas mataas ang ani. So meaning, pag nadoble mo yung cropping system mo at tumaas yung ani, mas may that will lead also to higher profitability. Mas may kita ngayon ang magsasaka. So yun ang resilient agriculture na gusto natin i-advocate. Nagpro-promote na rin ang Department of Agriculture, particularly Bureau of Soils, through the regions. But kulang pa yung investment. So dagdagan pa, maybe 100 times fold. Noong pa man na hindi pa natin pinag-uusapan ng climate change, ang IRRI, nagbibreed na siya ng different varieties na tugma sa iba't ibang kondisyon. With climate change nga, either bahang-baha tayo, so yun yung tinatawag nating nakasubmerge ang mga palay natin. So meron na tayong mga varieties na na-develop na para dito sa ganitong sitwasyon. Yun yung mga tinatawag nating submarino, na kaya nilang mabuhay kahit na inabot sila ng pagtaas ng tubig. Doon naman sa mga tagtuyot, yung mga drought-tolerant varieties natin, meron tayong tinatawag ng mga sahod ulan. Sa climate change, tataas ang temperature niyan, magkakaroon ng sea level rise. Ibig sabihin nun, yung mga maalat na tubig natin o yung seawater natin, maari yung pumasok sa inland. Okay? So, ibig sabihin nun, yung asin, madadala niya doon sa dapat normal na lupa. So, meron tayong mga varieties na kayang mabuhay under salty condition. Yung mga tinatawag nating salinas. Tinatawag natin silang mga climate-smart varieties or climate-ready varieties. Meron din mga simpleng pamamaraan na maaaring magmula sa ating mga tahanan. Marami tayong pwedeng gawin. Napakasimple lang actually. Kung pwede namang maglakad, bakit hindi tayo maglakad? Ganon din ang pagtatanim. Napakasimple naman ang para magtanim. Ano ba ang role ng mga puno natin? Ito ang siyang humihigop ng carbon dioxide, di ba? Ginagamit yun for photosynthesis. So kung marami tayong mga tanim, maraming maghihigop ng carbon dioxide na nagkakos ng global warming. So, mga simple natin gawain sa bahay ay as an individual ay malaki ang maitutulong nito at makaka-reduce ng emission. At lalong mas malaki ang papel ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ginagawa po ng Project NOAA ang paggamit ng frontier science at saka pinaka-advanced na technology upang mapababa natin ang mga namamatay kapag may dumadating na dilubyo. No? At simula nung nag-umpisa ang Project NOAA, gumamit po tayo ng mga teknolohiya, mga instrumento para meron tayong mga mata doon sa kabundukan, mata doon sa mga ilog, tabi ng ilog, mata mula sa langit, no? Para makita natin kung parating na yung mga dilubyo. Climate change knows no boundaries. So kung ano ibuga ng mga industrialized countries, makakarating at makakarating dito sa atin yan. Kaya nga yung pagsugpo ng climate change will need a global effort. Maraming programa ang gobyerno natin in terms of mitigation and adaptation. And alam naman natin, being a country vulnerable to climate change, ang priority talaga ng government is adaptation. Parang nandiyan na, ano yung climate change is already happening, ano ang pwede nating gawin. Pero hindi rin natin maaalis na kailangan din na mag-contribute tayo to mitigate yung climate change.
Kamakailan, inilunsad namin sa National Youth Commission at ng Climate Change Commission ang kampanyang #NowPH para makatulong sa pagpapalaganap sa kaalaman sa ating mamamayan para labanan ang climate change. If we do not do something about climate change now, Palawan might not be Palawan 10 years from now. Importante na mailigtas natin yung Pilipinas dahil ito lamang yung nag-iisang tahanan natin. This is our source of life and inspiration. You know, there's no other place that we should live in. It's only the Philippines. We have a lot of potential. Because the Philippines is worth living for. We all have to work together to ensure that we are resilient in the face of climate change. Not an effort of just government, of one stakeholder, magulang mo, kaibigan mo. Let's start sa small things. It's gonna be bigger. Plant trees. Tulong-tulong upang natin mag-contribute para save natin ang ating bansa. Laging magsisimula yan sa sarili mo. It must start with me. It must start with the young. I should save the Philippines. Naniniwala ako na hindi papayag ang bawat Pilipino na masira ang Pilipinas. Kaya magtutulong-tulong talaga para maiahon ang Pilipinas at yung mga pinagdadaanan nilang kalamidad, malagpasan natin. Siyempre, kung tulong-tulong, sama-sama, mas madali nating maaayos yan. At isa ako sa mga tutulong dyan. Let's start the change now. So guys, why don't you be your own Captain Planet? Mga Pinoy. Dahil kung hindi tayo, sino? Sino ang magsasalba nito? This is my contribution. And this is my contribution. I support Earth product. This is my contribution. And this is my contribution. I contribute to promote renewable energy. And this is my contribution. And this is my contribution. 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 And this is my contribution. And this is my contribution. And this is my commitment. And this is my contribution. This is my contribution. And my contribution is bringing my own water bottle. This is my contribution. This is my contribution. And this is my contribution.
tayo ay nagkakaisa. Para sa ating kinabukasan. Huwag na natin hintayin Ang susunod na Undoy, Yolanda. Drought. and death. Not on Our Watch. Ngayon, hindi na misteryo ang pagtama ng mga super bagyo gaya ng Yolanda o matinding El Nino. Nasa ating mga kamay din ang sagot sa maraming katanungan mula sa pagbago ng panahon at ang epekto nito sa mundo. Kailangan ko talaga gawin yun na lumaban dahil sa natira pa akong mga anak. Totoo talaga yun, habang may buhay, may pag-asa. Kaya yun ang gagawin ko, magsikap para mabuhay yung mga anak ko. Kasi yun talagang importante. Naintindihan ko na po kahit paano yung climate change dahil sa panahon, minsan kahit mainit, umuulan. Tsaka iba na noon na yung panahon ngayon, parang minsan yung bagyo, malakas na, hindi katulad noon. Kaya malaking pinagbago ngayon sa bagyo. Simple lang naman ang hiling ng kalikasan sa atin ang mahalin at pagmalasakitan ito. At dahil sa ganitong paraan, mas napapangalagaan natin siya. Hindi na nga para sa atin kung hindi para sa mga anak natin. Kaya lagi nga natin tandaan yung kasabihan na ang kalikasan ay hiniram lamang natin mula sa ating mga anak. At dahil sa mga simpleng kontribusyon ng bawat isa sa pangangalaga nito, napupunta sa ating mga kamay ang kinabukasan ng mga kabataan. Ang kinabukasan ng susunod na henerasyon. Ang kinabukasan ng mga batang magmamana sa nag-iisa nating mundo.